Tara, luto tayo ng sinulbot! Hello everybody, this is Rochelle and welcome back to our vlog! Since nasa probinsya tayo mga beshi ko, napakadali pong maghanap ng mga ganitong lutuin, kaya naman samahan nyo ako magluto. For today's video, meron tayong saging! So ngayon mga beshi ko, hindi ko po alam kung sinulbot din ba yung tawag nito sa ibang lugar, pero dito sa amin sa Oriental Mindoro, sinulbot yung tawag dito. So, ready ka na ba? Tara, luto tayo! So, ang una natin gagawin mga beshi ko, syempre, babalatan natin to. Alam nga namang hindi balatan to. Anong gagawin dito? Ay, ang ganda ng saging dito. Tsaka alam nyo ba, yung saging sa Dubai, para lang siyang malalaki. As in, maiinggan niya ka talagang bumili kasi syempre, ang lalaki. Eto mga beshi ko, ang liliit lang kung titignan nyo. Pero, ang nipis ng balat niya. At syempre, meron tayong planggana. Ay! Tignan nyo naman yung saging mga beshi ko, napakaganda, napaka-fresh, iba talaga kapag nasa probinsya ka, no? So mga beshi ko, tatalupan lang po natin to lahat. Kung napapanood nyo to, magluto na rin kayo neto, tsaka napakadali lang. Tsaka banding na rin ang nanay mong masungit pag bagal ko daw. Actually mga beshi ko, matagal ko na po itong natiba. And since nagkikrib nga tayo nito, pinahinog ko siya. O, ay dingin gagawa tayo, hinday ka. Tsaka alam nyo ba, napakaganda rin sa probinsya, napakadaling makakuha ng mga ganitong prutas. Alam mo yung pag nag-crave ka, meron. A few inches later. So, eto na siya! Slice lang natin siya sa gitna ng ganito. Nagugas pa ako ng kamay, wag kang ano dyan. Kailangan ipa-islant, ha? Natatakot ako, baka mataga ako. So, ngayon mga beshi ko, magdudupong tayo ng apoy. Alam nyo ba yung dupong? Yung dupong mga beshi ko is magdidikit ng apoy. Hindi ko alam kung magdidikit din ba ng apoy yung tawag sa inyo. So mga beshi ko, gamit natin tong mga ganito. Alam nyo ba yung tawag dito? Uyo. Dati nilalaro-laroan lang namin dito. Sumasakay-sakay kami dito. Nagpapaus-us kami sa mataas na bundok. Alam nyo mga beshi ko, asawahin nyo po yung maalam magdikit ng apoy. Para syempre, paano kung wala kayong gasol? Teka, marunong din ba kayo magdikit? For sure, maalam yung mga laking probinsya, ganyan. Panis! One more para dara-diretso siya. Nakakakuha na kayo ng tip sa akin, ha? So, bata pa lang ako mga beshi ko, ito na talaga yung ginagawa namin. So, ngayon, mga beshi ko, isasalang na natin tong tulyasi. Malinis to, ah. Yan. So, ito na pa yung saging natin. O, kita nyo ba yan, mga beshi ko? Para uy, ang ganda ng apoy ko! Ang galing ko naman. Nice! Pinuri yung sarili. Diba? Sabi ko sa inyo, ganito lang magdupong ng apoy. Tsaka make sure na kapag magaganto kayo ng kahoy, yung toyo. Kasi mga beshi ko, kung basa, hindi talaga siya mag-aapoy. Beshi ko, ang unang step ay maglalagay tayo ng asukal. Ito po ay 1/2, no? So, ito po ay 1/2 and kalahati lang po yung gagamitin natin. So, 1/4 lang. Yan. Ay, ang ganda naman ng apoy ko dito. Ala, parang ang sarap magluto. Sabihan nyo lang ako kung gusto nyo ganitong content. Ang init naman ng apoy mo. Ang puso ko'y... Ayan na siya. Ay, alam nyo, ang sarap-sarap pala talaga magluto sa probinsya. Kasi doon, syempre, electric yung mga lutuan doon. Walang ganito. Alam nyo mga beshi, ang kailangan natin sa sugar, ikakaramelize natin. Sa madaling salita, sunugin natin. Kailangan lang natin na medyo sunugin ng onte para dumikit mismo siya doon sa saging. Binagitim siya. Sabi sa'yo eh. Kailangan natin sa klolo. Ngayon mga beshi ko, nagkaramelize na po yung sugar natin. Yeah! Wow. Pwede na ba ako mag-asawa nito? So ngayon mga beshi ko, pag nalagay na po natin yung saging, haluin na lang natin siya para medyo dumikit yung sugar. And isusunod natin yung tubig. Tubig! Yain na. Haluin natin. Diba? Ganun lang pala kadali. Mga beshi ko, uminit yung sandok na initan dun sa apoy. So dagdagan daw ng konting tubig, sabi nung ating chef na katabi. So ngayon mga beshi ko, this time ilalagay natin yung sugar. Mga beshi ko, ang kakaiba ng banana cube dito sa sinulbot, yung banana cube buo. And then syempre yung sugar nun is talagang buo-buo. Eto, pag sinabing sinulbot, nakaslice siya sa gitna and yung sugar niya talaga is talaga nagkakaramelize lang mismo dun sa banana. Oh, sorry. Okay, hayaan lang natin siya since kakalagay lang natin ng sugar. Naghihiwa-hiwalay sila. A few inches later. Kita niyo ba yan? Kapit na siya maluto!
mga beshi ko, kukuha po tayo ng dahon ng saging kasi doon po natin ilalagay yung niluto nating sinulbot. Mga putol. Diba? So ngayon, eto na siya mga beshi ko. Eto na siya! Pag ganito yung makikita mo sa table, ang sarap kumain. So mga beshi ko, ito na siya. Grabe, sobrang dami pala nito. Akala ko anti lang nito. So tara, kain tayo. Tingnan natin. Alam nyo, tanda ko dito lagi ako napapasok. Siyempre dahil nga sabi ko nga sa inyo kanina, minsan lang kami magkaroon ng ganito. So pag meron kami ganito, since 4 kami magkakapatid, agawan kami. So kahit mainit pa, sabi ng nanay ko, kung sino makaubo siya yung dadagdagan pa, ay kahit mainit, subo yan. O, di paltos-paltos yung bunga nga mo, at least busog ka. Hindi siya labog, maligat siya, tapos sakto lang yung sugar niya, hindi siya ganun kadami. Kanina akala ko, ang dami naman ng sugar nito, akala ko diabetes. Pero madami pala talaga yung ano natin, yung saging natin. Alam niyo, parang ito palang busog ka na. Sarap kain tayo. Alam niyo, bumabalik yung mga alaala ko nung bata pa ako. Kasi dito masaya na kami. Pero hanggang ngayon, masaya pa rin ako dito. Hindi magbabago yun. Masarap siya, in fairness. Alam niyo kung masarap lang din talaga yung saging sa Dubai, ginawa ko to. Pero message kayo or comment lang kayo kung pwede natin gawin. Or kung gusto nyo gawin natin sa Dubai, why not? Ito na yung sign para magluto ng sinulbot ha. Bye! And perfect na perfect pang pamilya, pang friends, and pang merienda. Bangga! And that's it for today's video. Thank you so much for watching. Until our next vlog. Bye! So ibigay natin sa mga tao sa bahay. Let's go!